Magandang umaga pagsapit ng takip silim. Ako nga pala si Tommy, isang angkas rider. Sa loob ng 2 taon ng pagmamaneho ko tuwing gabi, akala ko sanay na ako sa lahat ng klase ng pasahero. Yung mga estudyanteng nagmamadali, mga call center agent na pagod galing ship, mga lasing na paulit-ulit magsalita, pati na yung mga tahimik lang na parang multo kong makaupo sa likod. Pero sa gabing yun, may isang booking na hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko. Bandang 11:00 ng gabi, nasa QC ako at kabababa lang ng isang pasahero. Malamig ang simoy ng hangin. Medyo madilim ang paligid dahil konti lang ang ilaw ng poste sa kalsada. Pagtingin ko sa app, may bagong booking. Pick up, malapit sa kanto sa gilid ng iskinita. Ang drop-off, isang baryo sa Bulacan. Hindi mismong bayan kundi sitio. Isang lugar na hindi ko pa nararating kahit minsan. Medyo kinabahan ako. Ang layo ng biyahe tapos liblib pa ang destinasyon. Pero malaki ang pamasahe at kailangan ko ng dagdag para sa bayarin sa bahay. Kaya inaccept ko. Pagdating ko sa pick-up point, halos wala akong makita. Ang tanging ilaw lang ay galing sa isang poste na kumukurap-kurap pa. Para bang anytime, mamamatay. Tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig at malalayong alulong ng aso ang naririnig. Doon ko siya nakita. Isang babae. Nakatayo sa gilid ng kalsada. Maputla ang muka, mahaba ang buhok na tila, basa kahit wala namang ulan. Suot niya ang isang lumang itim na bestida na parang galing sa lumang panahon. Hindi siya nagsasalita, basta't nakatitig lang sa akin habang papalapit ako. Bulacan po, Sitio San Roque. Mahina niyang sabi. Halos pabulong pero ramdam ko ang lamig sa boses niya. Napatango lang ako. Pinilit kong ngumiti kahit may kaba sa dibdib. Sige po, sakay na po kayo. Pag-upo niya sa likod, bigla akong naramdaman ang bigat ng hangin. Para bang bumigat ang motor kahit hindi naman siya ganun kalaki. At higit sa lahat, ramdam ko ang kakaibang lamig na gumagapang mula sa liig ko. Habang tinatahak namin ang daan palabas ng lungsod, napansin kong tahimik lang siya. Wala man lang tanong o simpleng kuya, kagaya ng nakasanayan ko sa ibang pasahero. Hindi rin siya gumagalaw, parang nakapako lang ang katawan niya, nakayuko at halos hindi humihinga. Napapansin ko rin na tuwing may madadaanan kaming poste ng ilaw, parang humihina ang ilaw nito at nagkukulay dilaw na malabo. At kapag lalampas na kami, babalik ulit sa normal. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakakita noon o totoo ngang nangyayari. May mga aso ring ilang ulit na tumatahol ng malakas habang dumadaan kami. Yung tipong hindi normal na tahol, para bang galit o natatakot. At ang mas nakakatindig balahibo, lahat ng aso ay nakatingin sa pasahero ko, hindi sa akin. Lumipas ang halos 30 minuto at unti-unti nang nagbago ang paligid. Ang kalsada, mas naging madilim, mas kaunti na ang bahay at mas makapal na ang puno sa gilid. Ramdam kong papunta na kami sa isang lugar na hindi naabot ng mga tao. Nagpasya akong basagin ang katahimikan. Matagal na po ba kayong nakatira doon sa sitio? Hindi siya agad sumagot. Isang segundo ang lumipas bago ko narinig ang malamig at mahina niyang sagot. Matagal na. Matagal na matagal na. Doon ako tuluyang kinilabutan.
hindi ko na lang siya kinulit. Naisip ko, baka guni-guni ko lang, baka dala lang ng pagod. Pero habang papalapit kami ng papalapit sa destinasyon, mas lalong lumalakas ang pakiramdam kong mali ang lahat ng ito. Habang mas lumalalim ang gabi, mas naging tahimik ang daan papasok sa sitio. Walang dumadaan na ibang sasakyan, wala ring tao. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ugong ng makina ng motor at malamig na hangin na dumadampi sa mukha ko. Pero unti-unti kong napansin na may kakaiba sa sakay ko. Una, napansin kong hindi siya humihinga. Sa likod ko, ramdam ko ang bigat niya, pero wala akong marinig man lang na paghinga. Kaya sinulyapan ko siya gamit ang side mirror. Doon ako halos kinabahan ng sobra. Ang babaeng sakay ko, hindi nakayuko gaya ng una kong inisip. Nakatingin siya diretso sa akin sa salamin. Mapupula ang mata at nakangisi ang kanyang bibig. Lumalabas ang mahaba at matutulis ng ngipin. Mabilis kong ibinalik ang tingin sa kalsada. Nanginginig ang mga kamay ko sa manibela. Ramdam kong unti-unti niyang inilalapit ang mukha niya sa tenga ko. At sa malamig na tinig, bumulong siya ng malapit na tayo. Doon na ako tuluyang kinilabutan. Gusto ko nang huminto, pero natatakot akong baka kapag tumigil ako, tuluyan niya akong lapain. Kaya pinilit kong pabilisin ng takbo ng motor kahit halos hindi ko nakabisado ang kalsada. Habang papalapit kami sa liblib na bahagi, napansin kong parang nagbabago ang paligid. Ang mga puno mas nagiging makapal at ang kalsada nagmumukhang masikip at madilim. Parang hindi na ako nasa totoong daan at sa bawat liko ng gulong, ramdam ko ang unti-unting pagbigat ng katawan niya sa likod ko. Para bang nakasampa na siya hindi bilang tao, kundi bilang isang nilalang na handa ng lumapa. Bigla siyang umalakhak. Wala ka ng takas, Tommy. Doon ko napiniga ng todo ang silinyador ng motor. Wala na akong pakialam kung saan ako makarating basta't makalayo lang ako. Ang problema, ramdam kong kumakapit na ang matutulis niyang kuko sa balikat ko. At sa isang iglap, bigla siya nagsimulang gumapang papunta sa harap ng motor. Ang utak ko, isa lang ang sinisigaw. Kailangan kong makatakas. Kahit nanginginig ang kamay ko, pinilit kong idiin ang silinyador. Ang motor halos umaray sa bilis na pinapagawa ko. Pero ramdam ko pa rin ang bigat ng sakay ko at lalo pang humihigpit ang pagkapit ng kuko sa mismong balikat ko. Hindi ka na makakatakas. Bulong niya habang naririnig ko ang paglangit-ngit ng kanyang mga ngipin. Parang sabik na sabik sa laman. Sa desperasyon, bigla akong lumiko sa isang daan na hindi ko kabisado. Madilim, makitid, at sa isang iglap, natuklasan kong hindi na siya nakakapit sa akin. Lumingon ako saglit. Wala na siya sa likod ko. Pero hindi ako nakahinga ng maluwag. Sa side mirror, nakita ko siya. Tumatakbo siya sa gitna ng kalsada. Mabilis, mas mabilis pa sa motor. Ang buhok niya ay hinahangin at ang katawan niya hindi na tao. Nagiba ang kulay ng balat niya, ang mga matay sobrang pula at ang bunganga niya ay nakabuka na parang sa isang halimaw. Piniga ko pa ng lalo ang silinyador. Halos sumabog na sa bilis. Hindi ko na alam kung saan ako papunta, basta't ang iniisip ko lang, makalayo. Hanggang sa makita ko ang malayong ilaw. Isang baryo. May mga tao, may mga bahay, may mga ilaw ng poste. Sinagot ng Diyos ang mga dasal ko.
Pagpasok ko sa kalsada ng baryo, biglang naramdaman ko na parang gumaan na muli ang paligid. Hindi na siya sumusunod. Tumingin ako ulit sa side mirror. Wala na siya. Parang bigla siyang nawala sa hangin. Nang makarating ako sa pinakang malapit na tindahan na bukas pa, halos hindi ako makababa sa motor. Namumutla ako, pawis na pawis at nanginginig ang buong katawan. Nilapitan ako ng tindera. "Kuya, ayos ka lang? Saan ka galing? Bakit sobrang pawis na pawis ka?" "May naisakay akong hindi tao." Simula noong gabing yun, hindi na ako tumanggap ng biyahe kapag malalim na ang gabi, lalo na kung papunta sa mga liblib na lugar. Hindi na rin ako bumabiyahe ng gabi, mas pinili kong bumiyahe ng umaga. Traffic man, mas ligtas. Sa tuwing naaalala ko ang pulang mata at ngisi na puno ng matutulis ng ngipin, nanginginig pa rin ako. Sa ngayon, bumabiyahe pa rin naman ako, pero hindi na ako nagpapaabot ng gabi para safe at makauwi ng ligtas sa pamilya. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang araw, Sir Dave. Ako nga po pala si Belle, isang hotel staff. Sanay na ako sa late shift dahil madalas akong umuwi ng hating gabi kapag nagkataong ako ang closing duty. Nakakapagod pero kailangan. Noong gabing yon, 12:00 na. Kagagaling ko lang sa trabaho at gusto ko nang makauwi sa bahay. Tahimik ang paligid sa labas ng hotel at ramdam ko ang bigat ng gabi. Mas malamig pa kaysa sa karaniwan. Mas madilim kaysa sa nakasanayan. Nag-book ako ng angkas. Mabuti na lang at may agad na tumanggap. Sa app, nakita kong pangalan ng rider ay Ronel. Pagdating niya, nakaitim siyang jacket at naka full face helmet. Mabait naman siya at agad akong tinanong, "Ma'am Belle po, sa Bulacan kayo, tama? Medyo malayo pero tara na, sakay na po kayo." Sumakay na ako sa likod ng motor niya. Habang umaandar kami palabas ng Quezon City papunta sa highway, medyo nakaramdam na ako ng ginhawa. Ang ugong ng motor, ang malamig na simoy ng hangin, at ang excitement na makauwi. Parang normal na biyahe lang. Pero pagkalipas ng halos 30 minuto, may napansin akong kakaiba. Sa gilid ng kalsada, may isang lumang bahay na dinadaanan namin. May punong balete sa harapan at isang sirang poste ng ilaw. Napaisip ako, pero binaliwala ako muna. Pagkaraan ng 10 minuto, muli na naman naming nadaanan ng parehong bahay, parehong balete, at parehong poste. Nagtaka ako. Akala ko na malikmata lang ako. Pero nang pangatlong beses na naming madaanan yun, kinabahan na ako. "Kuya, bakit parang pabalik-balik tayo dito?" Mahina kong tanong. Hindi agad sumagot yung angkas rider. Pagkaraan ng ilang segundo, marahan siyang bumuntong hininga. "Napapansin mo rin pala?" Habang tumatagal ang biyahe, mas lalo akong kinakabahan. Halos 1 oras na ang lumipas pero bakit parang wala pa rin kaming nararating. Dapat ay malapit na kami sa highway papuntang Bulacan, pero paulit-ulit lang ang nadadaanan namin. Muli naming nadaanan ang parehong lumang bahay, ang parehong punong balete, at ang parehong sirang poste ng ilaw. Ang mas nakakatindig balahibo, habang dumaraan kami, ramdam kong may mga matang nakatingin mula sa dilim ng bintana ng bahay. "Kuya, parang nililigaw tayo." Bulong ko, nanginginig ang boses. Si Kuya Ronel, halatang kinakabahan na rin.
Pinilit niyang huwag ipakita pero ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay sa manibela. Kanina pa ako lumilihis ng ruta. Pero bakit dito pa rin tayo bumabalik? Sagot niya, halatang kabado. Biglang lumamig yung hangin. Ang mga aso sa malalayong bahay nagtatahulan. Lahat nakatingin sa parehong direksyon, sa mismong puno ng balete. Biglang nag-brown out ang mga poste. Ang natira lang na liwanag ay ang headlight ng motor. At doon, sa gilid ng balete, parang may mga anino na dumadaan. Minsan mabilis, minsan mabagal, pero walang malinaw na hugis. Kuya, baka nilalaro tayo ng engkanto. Alam ko, may paraan para makaalis dito. Narinig ko na dati, kailangan daw baliktarin ang damit. Nagulat ako. Hindi ako naniniwala sa mga ganun noon. Pero sa sitwasyon namin, wala na akong pakialam kung pamahiin man yun o hindi. Agad kong hinubad ang jacket at sinuot ng baliktad. Ganon din ang ginawa ni Kuya Ronel. Binaliktad niya ang suot niyang t-shirt sa ilalim ng jacket. Pagbalik namin sa motor, halos sabay naming naramdaman ng biglang pagbabago. Yung bigat ng hangin, unti-unting nawala. Yung sobrang lamig, bumalik sa normal. At pag-andar namin, sa wakas, ibang kalsada na ang nadaanan namin. Hindi na yung paulit-ulit na bahay, poste at balete. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita na namin ang ilaw ng highway, mga dumadaang sasakyan, malalayong busina at mga taong naglalakad. Para kaming nabunutan ng tinik sa dibdib. Pagdating namin sa 24/7 convenience store, huminto muna si Kuya Ronel para magpahinga. Pareho kaming tahimik, parehong hindi makapaniwala sa nangyari. Salamat sa presence of mind mo, Bel. Kung hindi natin naalala yung pamahiin, baka hanggang ngayon, paikot-ikot pa rin tayo doon. Tumango lang ako. Sa isip ko, tama nga ang sabi ng matatanda. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. At minsan, ang tanging sandata mo lang ay paniniwala at dasal. Naihatid naman ako ng ligtas ni Kuya Ronel sa bahay. At matapos yon, naging magkaibigan na kami. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Marcos, isang angkas rider. Sanay na akong magmaneho kahit 10 oras ng gabi. Gabi ang madalas kong pasada kasi mas kaunti ang traffic at mas malaki ang kita. Pero minsan, may mga gabing natatakot ako. Noong isang linggo, bandang 12:00 ng hating gabi, nakatambay ako malapit sa isang kalsadang tahimik at madilim. Biglang pumasok ang isang booking. Ang pick-up sa may lumang waiting shed malapit sa sementeryo. Ang drop-off, isang subdivision sa bandang Bulacan. Medyo nagdadalawang isip ako, pero dahil malaki ang bayad, tinanggap ko. Pagdating ko sa waiting shed, may nakita akong babae. Payat, mahaba ang buhok at nakasuot ng puting damit na parang luma. Nakaupo siya at tila ako ang hinihintay. Tumayo siya at dahang-dahang lumapit. Kuya, Bulacan po, mahina niyang sabi. Tumango lang ako. Kahit medyo kakaiba ang itsura niya, inisip ko baka galing lang siya sa trabaho o sa event. Sumakay siya sa likod at agad kong naramdaman ang lamig ng hangin na dumampi sa katawan ko. Habang umaandar kami, napansin kong tahimik lang siya. Walang imik,
walang galaw. Ni hindi ko maramdaman ang normal na bigat ng isang pasahero. Para bang wala siyang timbang. Habang nasa kalsada kami papalabas ng lungsod, napansin ko ang kakaiba. Sa side mirror, nakikita ko ang mukha niya. Hindi normal. Walang kulay ang labi at ang mga mata niya blanko, parang walang kaluluwa. Napapikit ako sandali, baka guni-guni lang. Pero nang muli kong tingnan, nakangiti na siya. Malapad, malamig ng ngiti, at kitang-kita ang mapuputi ngunit matutulis ng ngipin. Bigla siya nagsalita. "Kuya, hindi mo ba nararamdaman? Wala ka talagang kasama." Halos mabitawan ko ang manibela sa sobrang takot. Ramdam ko ang lamig na gumagapang sa buong katawan ko. Lumingon ako saglit. Wala ngang nakaupo sa likod. Pero mabigat pa rin ang hangin. Parang may presensya pa rin. Piniga ko ang silinyador. Halos lumipad ang motor sa bilis. Ang mga poste ng ilaw parang ang lalayo sa isa't isa. At sa bawat kislap ng liwanag, para bang nakikita ko siyang muling nakaupo sa likod ko. Saglit lang, tapos mawawala. Nang makarating ako sa mismong drop-off location, huminto ako at tumingin sa app. Nakalagay doon, booking complete. Pero walang lumapit para magbayad, walang bumaba, at higit sa lahat, simulat sa pool, wala talaga akong sakay. Para akong nanlamig, agad kong pinatay ang app at tumigil muna sa isang 7-Eleven. Halos manginig ang kamay ko habang nagkakape. Kinabukasan, kwento ko ito sa mga kapwa ko rider. Tinanong nila kung saan ko daw sinundo. Ang sabi ko, sa sementeryo. Ang sabi nila, matagal na daw may kwento dyan na may babaeng sumasakay, pero hindi daw yung tao. Simula noon, hindi na ako basta-basta tumatanggap ng booking kapag malapit sa sementeryo, at hindi na ako dumadaan sa waiting shed na yun ng 10 oras ng gabi. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi lahat ng ospital ay masigla at puno ng tao. May mga ospital din na luma, tahimik, at tila ba may sariling buhay ang bawat pasilyo. Isa doon ay ang mental hospital na pinapasukan ko. Ako si Bea, 22 years old, bagong graduate at unang trabaho ko ang maging nurse dito. Excited ako noong una. Pangarap ko talaga ang makatulong sa mga pasyente. Pero hindi ko maitatanggi na may kakaibang kaba akong nararamdaman nang una kong makita ang mataas na gate at kupas na pader ng ospital. Para bang sa pagpasok ko roon, may parte ng sarili kong nagtanong kung tama ba ang pinasok ko. Pagpasok ko, sinalubong ako ng head nurse. Mahaba ang koridor, puti ang pintura, pero kupas. Mahina ang ilaw na halos nagkikislapan pa. Sa bawat pintong nadadaanan namin, may mga pasyenteng sumisigaw, may nakatulala, at may ilan namang tila walang malay. Sabi ng head nurse, kailangan ko lang daw masanay. Pero may isang kwarto agad na ipinakilala niya sa akin. Diyan muna kita i-assign, Bea. Simple lang, bantayan mo lang siya. Tahimik yan, hindi yan pala away. Mabait pa nga kung tutuusin. At nang sumilip ako, nakita ko ang pasyente. Lalaki, payat, nakaupo lang sa gilid ng kama. Wala siyang imik, walang reaksyon.
Parang wala siyang pakialam kung may dumating man. Sa una kong tingin, nakahinga ako ng maluwag. Hindi pala ganun ka-intimidating. Lumipas ang mga oras, sinimulan kong alagaan siya. Dinadalhan ko ng pagkain, binabantayan ko habang natutulog, at minsan kinakausap ko kahit hindi naman siya sumasagot. Tahimik lang siya lagi, pero sa kakaibang paraan, parang komportable akong kasama siya. Hanggang sa isang gabi, bago ako umuwi, may napansin akong kakaiba. Binuksan ko ang chart niya para mag-check ng details. Doon ako napatigil. Walang kahit anong pangalan, edad o record ng pasyente. Blanko lahat. Napalunok ako. Paano ko aalagaan ang isang pasyenteng parang hindi naman talaga nakalista bilang isa sa kanila? Magdamag akong hindi mapakali matapos ko makita ang chart na walang kahit anong impormasyon tungkol sa pasyente. Kinabukasan, sinubukan kong tanungin ang head nurse tungkol doon. "Ma'am, yung pasyente sa room 304, bakit wala pong details sa chart niya?" "Room 304? Bea, walang pasyente doon." Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya o sinusubukan lang akong takutin bilang bagong nurse. Pero seryoso ang tingin niya. Pinilit kong ngumiti at tumango, pero sa loob-loob ko'y naguguluhan ako. Pagbalik ko sa duty kinagabihan, dumiretso ako sa room 304. Nandun pa rin siya, nakaupo, nakayuko at nakatingin sa sahig. Nang makita niya ako, bahagyang gumalaw ang labi niya. Sa unang pagkakataon, narinig ko siyang nagsalita. "Bakit mo ako iniwan?" Biglang lumamig ang hangin sa paligid. Hindi ko alam kung paano ako gagalaw. Anong ibig mong sabihin?" Pautal-utal kong sagot. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Mapuputla ang kanyang mga mata. Parang wala ng buhay. "Hindi mo na ako inaalagaan noon, kaya nandito pa rin ako." Biglang nagloko ang ilaw. Ang paligid ay tila lumabo at ang katahimikan ng ospital ay nakakabingi. Tumayo siya mula sa kama. Mabagal, pero bawat hakbang niya'y parang gumigiba ng lakas ko. Doon ko napansin, wala siyang anino. Nalumo ako. Gusto ko sumigaw pero nanigas ang lalamunan ko. Ngumiti siya ng pilit at doon ko nakita ang punit-punit niyang labi. "Matagal na kitang hinihintay, Bea." Nagsara ng malakas ang pinto sa likod ko. Pilit kong binubuksan pero ayaw bumukas. Paglingon ko, nasa harap ko na siya. Sobrang lapit. Malamig ang hininga niya sa pisngi ko. Bago pa ako makasigaw, bumulong siya sa tenga ko. "Alagaan mo ako hanggang dulo." At biglang nagdilim ang lahat. Pagmulat ko, nasa infirmary na ako. Sabi ng mga katrabaho ko, nakita raw nila akong nakahandusay sa sahig ng room 304, nanginginig at walang malay. Ang mas nakakatakot, sinabi nila na matagal nang walang pasyente sa kwartong yun dahil may isang lalaki raw na nagpakamatay doon. Mga ilang taon na ang nakakalipas. Ilang araw kong pinilit itanggi sa sarili ko ang lahat. Pero bawat gabing dumadaan, naririnig ko pa rin sa isip ko ang boses niya. Paulit-ulit. "Alagaan mo ako hanggang dulo." Hindi ko na kinaya. Nagdesisyon ako mag-resign. Kahit mahirap tanggapin na unang trabaho ko pa lang ay tinalikuran ko na. Mas nanaisin ko nang mawala sa lugar na yun kaysa manatiling bihag
ng isang presensya na hindi ko maipaliwanag. Lumipas ang ilang buwan, pero dala ko pa rin ang bigat ng karanasan sa mental hospital. Tuwing dumadaan ako sa hospital na bago kong pinapasukan, hindi ko maiwasang isipin kung paano kaya kung hindi ako nag-resign. Baka hanggang ngayon, naroon pa rin ako. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang umaga pagsapit ng takip silim. Isa ako sa mga silent listeners nyo. Gusto ko lang ibahagi itong karanasan ko. Tawagin nyo na lang akong Rodel, 25 anyos. Simpleng empleyado lang sa isang kumpanya sa Makati. Tahimik akong tao, wala namang bisyo, at higit sa lahat, hindi ako baliw. Pero isang maling pangyayari ang nagdala sa akin dito, sa lugar na kinakatakutan ng marami, ang mental hospital. Noong gabing yun, inaresto ako ng mga barangay tanod matapos akong makita sa kalye na parang lutang, pasigaw-sigaw. Ang totoo, pagod lang ako, galing trabaho at nakainom ng konti. Pero dahil wala akong kamag-anak na agad na dumating para magsalita sa pabor ko, agad akong dinala rito para obserbahan. Sa unang araw ko pa lang, ramdam ko na hindi ako nababagay dito. Sa paligid, makikita mo ang mga pasyenteng nakatali ang kamay. Ilan ay sumisigaw na parang may kaaway na hindi nakikita. At ang iba naman ay nakatitig lang sa kisame na para bang may sinusundan na anino. Dinala ko sa isang kwarto na may bakal na kama at manipis na kutsyon. Walang kahit anong gamit kundi mesa at upuan. Sabi ng doktor na nag-check sa akin, ilang araw lang daw at lalabas din ako kung wala silang makita. Pero habang naroon ako, pakiramdam ko'y hindi lang mga pasyente ang kasama ko. Unang gabi ko pa lang, nakarinig ako ng mga yapak sa pasilyo. Mabibigat, mabagal. Pagsilip ko sa maliit na bintana ng pinto, wala namang tao. Sa sumunod na gabi, may malamig na boses akong narinig na humahabol sa akin kahit nakapikit ako. Hindi ka na makakatakas dito. Pinilit kong isipin na guni-guni lang yun. Pero habang tumatagal, mas lumalalim ang pakiramdam ko na may mga bagay dito na hindi ko kayang ipaliwanag. At sa loob-loob ko, isang tanong lang ang paulit-ulit. Kung hindi ako baliw, bakit parang unti-unti na akong tinutulak ng lugar na ito para maniwala na baka nga baliw ako? Unang linggo pa lang, ramdam ko na ang bigat ng bawat gabi sa mental hospital. Sa umaga, nakakasabay ko ang ibang pasyente sa kainan. May biglang tatawa, may biglang iiyak, at may nakatitig lang sa akin na parang binabasa ang isip ko. Pero pagdating ng gabi, ibang klase ang katahimikan. Madalas kong naririnig ang mga yapak sa pasilyo. Mabibigat, mababagal, parang may nagbabantay sa labas ng pinto ng kwarto ko. Pero kapag sumisilip ako sa maliit na bintana, wala naman. Hanggang isang gabi, sa halip na yapak, kumakatok na. Unay, mahina lang. Pero habang tumatagal, parang sinusubukan ng basagin ang pinto. Nang magising ako kinabukasan, wala namang bakas ng kahit anong kalmot o tama. Kuwinento ko sa doktor. Sabi niya, epekto lang daw ng stress at pag-aalala. Pero alam ko sa sarili ko, hindi guni-guni yun. Isang gabi, habang nakahiga ako, naramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa liig ko. Pagdilat ko, may lalaking nakaupo sa gilid ng kama ko. Payat at nakatitig lang sa akin. Mabilis akong umatras at napasigaw.
Pero nang buksan ng bantay ang pinto, wala raw silang nakita. Ako lang daw mag-isa. Simula noon, halos gabi-gabing naroon siya. Minsan nakatayo sa sulok ng kwarto, minsan nakasilip mula sa bintana. Hindi siya nagsasalita, pero ramdam ko na gusto niyang iparating na matagal na siyang nakakulong doon. At ang pinakang matinding nangyari, isang madaling araw, nagising ako sa lakas ng sigaw ng mga pasyente sa iba't ibang kwarto. Pagdungaw ko sa maliit na bintana, nagdilim ang buong pasilyo. Ang mga ilaw ay nagpapatay-sindi at isa-isang sumisigaw ang mga pasyente na para bang sabay-sabay silang may nakikita. At doon ko siya nakita muli, yung lalaking multo. Nakatayo siya sa gitna ng koridor, nakatalikod. Pagharap niya, diretso ang tingin niya sa akin. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay niya at itinuro ako. Biglang sabay-sabay nagsara ang lahat ng pinto ng pasilyo. Ang huli ko na alala, nawalan ako ng malay. Pagmulat ko, nasa infirmary na ako. Ayon sa mga nurse, inatake raw ako ng matinding panic attack. Pero may isang matandang pasyente na nakalapit sa akin bago ko tuluyang nailabas. Ang sabi niya, "Hindi ka nababaliw, iho. Totoo ang nakikita mo. Isa ka lang sa iilang pinapakitaan nila." Makalipas ang 2 linggo, may nag-claim na kapamilya niya raw ako. Si tita, galing sa probinsya. Napagdesisyonan niyang hindi ako dapat naroon. At nang mailabas niya ako, sumama na ako sa probinsya. At hindi na bumalik kailanman sa lugar na yon. Sa ngayon, hindi na ako naghanap ng trabaho sa labas. Mas pinili ko na lang mag-home-based job. At ngayon, maayos naman na ang buhay ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Lara, 4th year psychology student. Requirements namin ang gumawa ng research tungkol sa mental health facilities. Kaya isang araw, dinala kami ng professor namin sa isang lumang mental hospital sa labas ng lungsod. Excited ang mga kaklase ko, pero ako, may kaba na hindi ko maipaliwanag. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng amoy ng lumang gamot at pintura. Mataas ang pader, makipot ang pasilyo, at mahina ang ilaw. Parang kahit hindi ka pasyente, mabibigatan ka agad sa paligid. May mga pasyente kaming nadadaanan. May nakatali ang kamay, may biglang tumatawa, at may ilan na nakatitig lang sa amin habang dumadaan kami. Habang tinuturo ng staff ang bawat section, napansin kong may isang kwarto na hindi nila binubuksan. Room 212. Parang iniiwasan nila yon. Hindi ko mapigilang mapatingin at sa isang iglap, parang may aninong dumaan sa loob kahit sarado ang pinto. Ma'am, ano po yung nasa loob? Wala, lumang kwarto yan. Huwag na lang kayong pumasok. Pagbalik namin sa bus, naiwan ko ang ballpen ko sa loob. Nagmadali akong bumalik para kunin. Sa koridor, na halos madilim na, ako lang ang naglalakad. Doon ko naramdaman na may malamig na hangin na dumampi sa likod ko. Nang lumingon ako, wala naman akong nakita. Pero sa gilid ng mata ko, nakita ko ang pinto ng room 212 na bahagyang nakabukas. At sa loob, may isang babaeng nakaputing gown, nakaupo sa sahig, nakatalikod sa akin. Mahaba ang buhok niya, nakatungo, at may kumakalat na parang tubig sa paligid niya. Miss, okay ka lang ba?
Dahan-dahan siyang tumayo, mabagal, at nang lumingon siya, halos mawalan ako ng boses. Maputla ang mukha niya, itim na itim ang mata, at nakangiti ng pilit. Biglang sumara ang pinto sa likod ko at ramdam ko ang malamig na hininga niya sa tenga ko. Hindi ka na makakaalis dito. Sumigaw ako at nilapitan ako ng mga kaklase ko at stop nang makita nila akong nakahandusay sa sahig. Nanginginig ako. Sabi nila, wala raw bukas na pinto, wala ring babaeng nakaupo sa loob. Pero malinaw sa alaala ko ang mukha niya at ang boses na nagbabanta. Pagbalik sa klase, tinanong ako ng professor ko kung bakit ako parang wala sa sarili. Hindi ko masabi ang lahat, baka isipin nilang naapektuhan na ako ng mga pasyente. Pero gabi-gabi, paulit-ulit bumabalik sa panaginip ko ang babaeng yun. Makalipas pa ang ilang mga araw, nawala na din naman yung panaginip ko na yun. Palagi kasi ako nagdadasal at nagpa-counseling rin ako. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi talaga ako naniniwala sa multo. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil ayokong maniwala. Kasi kapag naniwala ako, ibig sabihin, totoo silang naghihintay sa dilim. Ako si Dr. Gomez at kasalukuyan akong naka-duty sa intensive care unit. Sa tagal ko na sa ospital, sanay na ako sa mga pasyente na hirap huminga, mga patak ng dugo, CPR na wala ng saysay. Pero nitong mga huling linggo, may napansin ako sa ICU na hindi ko maipaliwanag. Nagsimula ang lahat noong nadala si Mr. Benjamin, 67 years old, na stroke, comatose, walang kamag-anak na dumadalaw. Parang iniwan na lang siya roon para mamatay. Pero tuwing gabi, habang nagra-rounds ako, laging may isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng kama niya. Maputi ang buhok, parang luma ang suot, at tila may sinasabi sa tenga ni Mr. Benjamin bagamat tulog ito. Una, nakala kong kamag-anak. Pero nang tanungin ko ang head nurse, sabi niya, "Sir, wala pong bantay. Wala ni isang kamag-anak na bumibisita." Lumingon ako sa ICU. Wala na ang babae. Kinabukasan, ginabi na naman ako. 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong wing. Napadaan ako sa ICU para i-check ang vitals. At doon, sa tabi ng kama ni Mr. Benjamin, naroon na naman ang matanda. Pero ngayon, nakatingin na siya sa akin. Diretso, walang kurap. Hindi ako makagalaw. Nanginginig ang mga daliri ko habang hawak ang chart. Walang salita, wala ring tunog. Pero sa mata niya, may sinasabi, "Huwag kang makialam." Kinabukasan, dead on arrival na si Mr. Benjamin. Hindi ko alam kung bakit, pero may kutob ako na hindi lang basta natural causes ang ikinamatay niya. Parang may hinila palabas sa kanya. Parang may pumitas ng kaluluwa. Pero hindi dyan natapos. Ilang araw ang lumipas, may bagong pasyente sa ICU. Batang babae, 9 na taong gulang. Inatake sa puso dahil sa congenital defect. Masayahin pang araw yun nung dinala, pero biglang bumagsak ang katawan. 2:00 ng madaling araw, habang binabantayan namin siya, bigla siyang umiyak. "Dok,
Ayaw ko na po dyan. Ayaw ko na po sa kanya. Sino? Tanong ko. Lumapit ako. Yung matandang babae, Dok. Ayaw ko sa kanya. Sinusundan niya ako kahit nakapikit ako. Napakapit ako sa kama. Anong matandang babae? Itinuro niya ang gilid ng kama niya. Wala naman doon. Pero nang ibaling ko ang mata ko sa salamin ng ICU, may nakita akong refleksyon ng isang matandang babaeng nakaupo. Pagkatapos nun, sunod-sunod na ang nangyari. Isang nurse ang natagpo ang nakaluhod sa harap ng walang laman na kama. Umiiyak at sinasabi raw, "Ayoko pong sumama sa inyo. Hindi pa po ako ready." Isang doktor ang nag-resign kinabukasan matapos umanong makausap ang lola niya na matagal nang patay sa loob mismo ng ICU. Lahat ng pasyenteng napupunta sa room ICU 3 palaging nananaginip ng matanda. Pare-pareho ang kwento. Kinukuha raw sila. Isang gabi, ako naman. Napahiga ako sa on-call room. Sandaling idinampi ko ang likod ko sa kama. Panaginip pero parang totoo. Ako raw ay nasa ICU. Wala nang tao. Lahat ng ilaw patay maliban sa isang kama. Room ICU 3. Lumapit ako at nandoon siya, ang matanda. Ngumiti. "Gomez, doktor ka, di ba?" "Opo," sagot ko. "Alam mong hindi lahat ng buhay ay kayang iligtas." "Opo. Pero alam mo rin kung kailan dapat sumuko, di ba?" "Bakit po?" "Kasi oras mo na." At bago ako tuluyang magising, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa dibdib ko. Pagmulat ng mata ko, wala akong magawa kundi umiyak. Akala ko totoo na yun. Parang bumigat ang paligid. Parang sinabihan akong may expiration na ako o taning. Kinabukasan, hindi ako nag-duty sa ICU at nag-resign ako. Hanggang ngayon, kahit sa ibang ospital na ako naka-assign, hindi pa rin nawawala ang itsura ng matanda sa utak ko, pati buhok. Luma ang damit, walang emosyon. Pero alam mo ang mas masama? Minsan, kapag nadadaan ako sa emergency room o natutulog ako sa quarters, nararamdaman ko pa rin ang lamig ng kamay na yon. At sa salamin ng banyo minsan, nandoon siya sa likod ko. Sabi nila, ang ICU ay lugar kung saan nilalabanan ang kamatayan. Pero minsan, may mga nilalang na hindi mo kayang labanan dahil hindi sila naghahanap ng lunas. Dahil naghahanap sila ng kasabay.